Regarding naman po sa mga magaganap next week, yun nga po yung pagbubukas na po ng talakayan regarding sa confidential funds. Based sa pre-trial order, ito po yung inaasahan natin na pinakamahaba kasi 31 trial dates. Ano pong mga expectations? Bakit po ganun siya katagal o magiging ganun siya kahaba? Pwede ba rin ba siya magiging mas kabilis nung grave threats na nagbawas po tayo ng mga witnesses? Yes, una-una, bakit ganun siya katagal? No? Dahil napakadaming dokumento na involved dito. No? Tulad ho na ng nasabi kanina ni Kong Terry, ang pinag-uusapan na confidential funds dito sa dalawang departamento ho siya, sa opisina ng gobyerno, Office of the Vice President and sa DepEd. No? And then, madami ho tayong mga witnesses na kailangang marinig ang kanilang testimonya para mapaliwanag yung buong proseso, para makita ho natin no, from the time that they asked for cash advances, no, para dito, yung saan ba ginamit talaga ito, ano yung nangyaring liquidation efforts nila sa COA, ano ang naging mga findings nila sa COA, no, hanggang doon sa umabot na, doon sa pinaliwanag kanina nila Kong Terry, Kong Ace, nagkaroon ng mga findings no, na pinapasoli itong amounts na ito dahil hindi napatunayan na nagamit ito doon sa allowed na purposes. So, as to can we find a way to abbreviate the proceedings, we will also try to do that. No? Tulad ho nung ginawa ng team for grave threats, no? Basta ho na patunayan na ng mga naiupo ng testigo yung mga importanteng bagay, no? Para ma-prove itong charge ng confidential funds. Hindi, pwede na din ho nating ipagpaliban na or altogether waive already no? Yung presentation of other witnesses. You would remember we waived presentation of I think 6 witnesses in the grave threats. Ganon din naman ho yung plano natin dito, no? If there are witnesses that could be dispensed with, we'll also try to do that. Again, cognizant naman ho tayo, no? Dun sa sentimiento ng impeachment court and mga kababayan natin, ayaw nating magtagal to pare-pareho. No? But tulad ho ng sinasabi namin, we'll also ask for some patience from everyone, di ba? Dahil gusto nating mabilis, pero ang pinaka-importante, more than dun sa mabilis, yung mailatag natin ng mabuti, yung ebidensya. Para ho kapag darating na yung panahon, para humatol na, nakabase siya sa buong ebidensya na importante at relevant and material dito. Baka sila Kong Terry po and Kong Ace may sagot. Katulad ng binanggit kanina, nakabatay naman po yun doon sa pagtakbo ng day-to-day na paglilitis po natin. So, ibig sabihin, kung masapatan na po yung confidential funds misuse team, doon po sa naging takbo at latag po na ebidensya, tingin ko mas kaya pa ho nating mapabawas. No? Yung pong bilang po ng mga testigo. Pero syempre, kung kailangan ho itakbo yung entire length ng pong presentation of evidence with the entirety of the witnesses, then that is something that we would also do. No? So, antayin na lang ho natin siguro yung pong pagtakbo nito pong bahagi po na ito ng paglilitis. Well, gaya ng sinabi ni Attorney Tolosa at saka ni Congressman Terry, kapag sufficiente na no, yung naipakita na ebidensya and nakapagbigay na ito ng lakas at tibay dun sa kaso o dun sa article na yon, then perhaps the prosecution panel may consider shortening it or expediting it by what? One, perhaps withdrawing some of the witnesses that are listed in the pretrial brief. No? Number two, siguro kapag maganda yung pagkakalatag ng testimonya ng mga witnesses na yon at nakuha na ho natin yung meat o yung laman mismo ay sufficient, then perhaps nasa yung nagdedirect, siguro medyo pwede nang bawas-bawasan ng konti yung pagtatanong, di ba? If you notice, this past 5 days, wala naman sa direct examination ang mahaba eh. Di ba? And kaya nga, siguro dapat tanungin din natin kung meron ba silang ding paraan, paiksiin, without sacrificing, of course, yung katotohanan at saka yung due process.